Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. At sa pakikipagdaupang palad ko po kay GDP, napag-alaman kong hindi pala sila nag-abot ni Pastor Jeff dun sa dating simbahan ni Pastor. Pastor, good morning! Happy birthday, Gerald! Thank you, Pastor. Gerard kasi, Pastor. Gerard Anderson Gerard. yun. Ayan, Gerard. Ayan. Eto na, Pastor. Kanina ka pa inaabangan ng ating mga seniors at super seniors. Bati ka muna sa kanila ng good morning. Good morning sa ating mga seniors. Ayan, pero malalakas at talagang masisigasig na taga-subaybay natin. Of course, si Gerard matagal pa yan magsi-seniors. Kitang-kita naman, goping na goping. Bagets na bagets. Oo. Bagets sa bagets. Happy birthday din sa aking kaibigan si Attorney Jello. Yan, miyembro ng church namin. Kapong po pinag-usapan natin that because of complacency, yung sobrang kampante nitong si Haring David, na-commit po niya yung isa sa pinakamibigat niyang kasalanan sa mata ng Diyos nang makipagtalik siya nga kay Bathsheba na hindi niya asawa, nabuntis, sinubukan pang itago. Sa bandang huli, pinapatay na lang yung asawa na isang matapat na sundalo, by the way, isa niyang matapat na sundalo yung pinapatay niya si Uriah para masolo na lang niya yung asawa nga na si Bathsheba. So maaaring inakala niya na walang nakaalam ng evil plans niya na yon, pero wala naman pong nalilingid sa Diyos na nakakaalam at nakakakita ng lahat. After niya maisakatuparan to, akala niya okay na yung lahat, ngunit dahil mahal siya ng Diyos, okay? Hindi hinayaan ng Diyos na malugmok siya sa kasalanan na to. Pinadala ng Diyos ang isang propeta, yung propeta rin naman to ni David, si Nathan, para ikompronta siya. In-expose po lahat ni Prophet Nathan through a story, itong ginawa ni David, itong sexual immorality to murder. At sabi nga ni Lord kay David, actually, yung nasa kwento ko, ikaw yon. Ikaw yung kwento ko na isang mayaman na mas kinatay pa yung isang tupa ng mahirap na nag-iisa lang naman yung alaga, kinuha pa. So na-expose si David, okay? At sabi ni Lord through Nathan, pinili kita bilang hari, ginawa kitang makapangyarihan sa buong Israel at Judah, kung kulang pa to, sana binigyan pa kita. Okay? Kaya dahil sa ginawa mo na yan, mula ngayon, ito yung consequence, magkakaroon ng mga gusot sa pamilya mo. Awayan, patayan, yung isa mo sa mga anak magkukudeta sa'yo, at dahil sinuway mo to, kinuha mo yung asawa ng iba, pinapatay mo pa yung asawa, yung naging baby nyo, hindi mabubuhayan. So parang pag tiningnan mo, ang sin po kasi ay costly. Masarap siyang gawin, seemingly masarap, pagpatago, may konting, adventure, pero at the end, mapakla po, mapait ang nagiging resulta na to. Problema pa sa kasalanan, Gerard, di ba? Ikaw lang ang nagdesisyon, ang epekto communal. The decision was personal. Ikaw lang yung babae, pero ang effect sa anak mo, ayaw na mag-aral dahil nalamang inaway mo yung nanay niya, yung misis mo, yung biyanan mo, yung kapatid mo. So, the decision was personal, the effect was communal. Okay? Ikaw lang yung tamad mag-aral, pero ang apektado, buong angkan mo, buong pamilya mo. So, be careful because the Bible says, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag may maayos kang relasyon, nilagyan mo ng kasalanan, it will naturally die. Kaya po si David, nung narinig niya to, nagsisi po siya ng buong puso niya. Sabi niya, nagkasala ako sa Panginoon. He wrote a beautiful psalm out of this. So nakita ng Diyos na sincere po yung paghingi ng tawad ni David. Okay, hindi si David namatay at binigyan siya ng second chance. Kaya po sabi sa unang Korinto 10:12, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sabi po rito, God is faithful, He is patient. Ayaw daw niya mapunta sa impyerno ang mga tao. Kaya He's giving everyone a chance na tumalikod sa kasalanan at harapin siya at sundin ang kanyang kaluguran. Kaya po, ikaw na nakikinig ngayon, maaaring feeling mo, masaya to, Pastor eh. Dito ako masaya, ano ba problema? Something so good, bakit mali? Ang saya-saya namin kahit may asawa tong
kasama ko. Pero masaya kami. Hindi na siya masaya sa asawa niya eh. Mag-ingat lang po tayo dahil si Lord, hindi naman ang goal niya is para sumaya ka. The goal of God is not for you to be happy but to be holy. Kung happy ang goal niya sa'yo, sana pinadala niya comedian or clown. But He sent a Savior. Right? Because kailangan mo maging holy because without holiness, no one will see the Lord. Kaya kung ikaw'y masaya, pero sa kabila nun, binabaluktot mo salita ng Diyos, mag-ingat po tayo. Because the Lord wants you to be holy. That's why He sent His Son so that you and me will be saved. Because without holiness, no one will see the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa ehemplo ni David in terms of paghingi ng tawad. Nagsisi siya rito at hindi na niya muli itong ginawa. Panginoon, maraming pagkakataon, humingi kaming tawad, pero the following day, gagawin ulit namin. Malamang hindi kami sincere pagka ganon. Lord, help us to see the gravity ng sin na ginagawa namin so that we may be able to see na, Lord, hindi ko na ulit to gagawin. Hindi ko na ulit to i-commit. Lord, sabi mo sa salita mo, you will give us the grace to say no to sin. Bibigyan mo kami ng grasya para labanan ng mga temptasyon. Kaya Panginoon, sa mga taong nasa gitna ng matinding temptasyon ngayon, hindi lang sa sexual immorality, maaring sa financial, gusto nilang mandaya sa tax, gusto nilang mangurakot sa gobyerno. Lord, bigyan mo sila ng chance makapagsisi dahil hindi nila gugustuhin ang magiging ending pagka sila nanatiling makasalanan. So Lord, salamat sa inyong pagpapatawad at ayaw nyo kaming mapunta sa impyerno. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor Jeff, sa magandang balita at aral ngayong Tuesday morning. Thank you, Pastor See you Jeff. tomorrow, Pastor. Yes, maraming salamat din. Nasalan tayo ng maaga. Dahil medyo pag 8:45, kailangan ko nang umalis. Kaya meron ako mga matitinding ginagawa araw-araw. So, nakiusap lang ako kay Seth na sana ganito lagi. Thank you so much for the blessing na nasalang ako na maagang. Oo, bukas daw, We'll see you Pastor, tomorrow. 5 a.m. sasalang ka na ni Seth. Yes. Oy, Pastor, ingat kung saan man ang punta mo ngayon. At sigurado, traffic. Alright. Oo nga, sige. Ako Maraming bahala. salamat, Maraming yan nga po. salamat. God bless, Pastor. Gerard, happy birthday. Ito po yung Daily Brother, Daily Dose of Inspiration. Young Pastor Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.